good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Trap. So, bigyan ko lang kayo ng update doon sa mga cephalotus na ating in-outdoor pulsan. Tapos, naulanan siya palagi, na tatap watering palagi. Diba, ang cephalotus, isa yan sa mga sinasabi natin na hindi dapat lagi nababasa. Pero ito kabaliktaran doon sa nakasanayan. Nag-try tayo na ipulsan kasi parang may nakikita akong isang cheat or cheat code no, dito sa pag-aalaga ng cephalotus. Hindi siya talaga hindi kumbaga hindi talaga siya maarte pagdating sa watering ng top watering or yung pagdidilig sa taas. No, mas siya, mas maarte siya kung lagi nyong ginagalaw yung root system. Ayun yung ayaw niya. Pero yung top watering ay walang problema. As long as ito tandaan nyo, as long as well draining yung kanyang media. No, hindi yung nag stagnate or laging nakababad. Pero yung natatap water or namimiss sa ibabaw, walang problema sa kanya. Ito, tignan nyo. Ito yung wala nang mga leaf dati. Tingnan nyo yung itsura niya ngayon. So, yan, may mga leaf na tumubo na bago. At kung isuzoom pa natin, may picture na yan. Ayun na, meron na maliit. So, nabuhay pa yung stump ng Helianthera cephalotus, sorry. Then next, ito naman yung cephalotus na dati small clumps, ngayon dumami na yung clumping no. Yan, yung cephalotus na to. Although maliliit talaga, pero tignan nyo kung gaano katibay yung cephalotus. Ayan o. Kasi nyo naman yan, basa talaga yung media niya kahit ngayon. Kasi kauulan lang. So, ang dami ring feature. Kaya inisip ko ilabas ko na rin yung iba. Kasi ito, lang to, experimental batch. Experimental batch to na tinatry ko na ipulsan yung isang batch na kung saan ito yung mahihina. Dahil ito yung mas tinamaan ng stress during sa biyahe nung nakaraan. Ayan. Tingnan nyo naman. Tapos ito po yung sumunod. Ito nagtatanggalan na rin yung mga leaves na ito nung nakaraan. No? Pero tingnan nyo ngayon kung ano na yung kalagayan niya. Diba? Buhay na buhay. May picture. Although hindi ganun kabilis lumaki. Pero yan, buhay. Diba? So ito yung panghuli. Ito yung medyo may mga malalaking picture na kasama. Tingnan nyo, oh. Mas matataba pa nga yung picture na ito kaysa dun sa mga nasa loob. Ayan. Maliit yung dahon niya kasi nasa pulsan siya. Mas malaki yung mga picture kaysa sa dahon. Kaya nga ako, naiisip ko na ilabas yung iba. Siguro gagawin natin yun, hindi biglaan. Kasi kung maubos yung Helianthera natin, malulugi tayo. Kasi mahal yung bili ko dyan sa Helianthera. O ayan. So ayan yung update sa mga Helianthera natin nasa pulsan. Ito naman yung mga bagong yung pinakabagong dumating. Hindi na to bago pero ito yung mga mas bago. Kung natatandaan nyo, maraming namatay na Helianthera. Helianthera ako na Helianthera. Cephalotus. Ito yun. Although marami ng magaganda rin sa kanila ngayon. Pero ito kasi maraming namatay. 100 plus pa na cephalotus. Pero ang natira lang sa akin around 20. So ang namatay, ilan? More than 75%. Kasi 100 plus eh. Tapos natira sa akin na wala pang 30 yata na So, kaya nga pagka may nagtatanong ng mga bigilan sa akin kung pwede sila mag-alaga ng cephalotus, sabi ko,
mag-umpisa muna kayo sa sa pitcher plant o kaya Venus flytrap. So ito yung mga mas bago. Nung tinanong ko kasi yung source ko na ito, sabi niya ito kasi yung mga kalalabas lang sa bote nung time na yon. Pero yun ay around 2 to 3 months ago na. So ayan, buhay rin sila, no? Tapos ito yung nakalagay sa halos walang liwanag na lugar or napakalilim. Ito yung mga lalagyanan natin ng pitcher plant. Ito yung low expensicosa natin. Dami, di ba? Kasi ito yung Helianthora. Ay, Helianthora. Ito naman yung bromeliads. Pasensya na kayo, mali-mali. Kagigising ko lang eh. Kasi ito yung mga propagation natin ng mga cuttings ng pitcher plant. Ayan, ayan. Bromeliads, carnivorous, bromeliads, Helianthora minor. Tapos mga propagation ng mga pitcher plant yan. Yung mga nandyan. So, nandito siya ngayon. Ito yung nasa baba dati, pero since ginamit natin yung baba na mga lalagyanan ng pitcher plant, dito ko sila sa taas. Ito yung mga sinip sa akin ng beetroot. O tingnan nyo kung gaano nakaganda. Beetroot yan ha. Ang problema lang dito, ang dami talaga namatay. Kasi nung dumating ko, sobrang init. Siguro ayun ang kalaban talaga. Yung mainit na mainit tapos nakabirot sila sa biyahe, mahirap. Mas mataas yung chance ng pagkabuhay ng mga cephalotus kapag potted yung binibili. Kaya lang hirap naman, di ba, kung potted tapos sa malayong lugar. Kasi na ano rin sila. Bagay natutunaw kasi nga basa yung kung potted, di ba, basa. Ayan, buhay naman. Ayan o, may mga buhay. Kasi merong ilan sa atin dito na interested talaga sa cephalotus, which is naintindihan ko kasi ako sa lahat ng halaman dito na malalaki, maliit, cephalotus yata ako pinaka-interested. Bakit naman? Parang hindi naman interesting yung cephalotus. Tingnan nyo naman. Diba? Parang hindi siya interesting sa ngayon. Pero pag nag-mature na yung picture ng mga yan, may gusto nyo tatalunan yung pinakamagagandang mga halaman dito sa growing area natin. Ganyan kaganda si cephalotus. Kaya lang ang cephalotus, para ka nag-alaga ng bonsai o kaya puno, ang tagal lumaki talaga. So, pakita ko naman sa inyo yung update ng cephalotus dito sa atin sa baba. Ito yung pinakamaraming collection natin ang cephalotus. Although hindi naman ito mga rare talaga, pero yung mabuhay natin to lahat na minimal yung namamatay. Ayun yung rare kasi tagal natin nag-struggle sa pag-aalaga ng cephalotus at ngayon nabubuhay na natin dito. Matindi pa nun, outdoor yung ating setup. So ayan o, kita nyo yan yung cephalotus natin. Pansinin nyo, minsan magkakita kayo dito ng problema mamaya na ayun din iniisip ko kung gagawin ko ng paraan o hayaan ko lang. Tingnan nyo ha, lumasdan nyo lang, looks healthy, diba? Pero mayroong ako nakita ito. Ayan, hindi naman siya mamamatay pero may problema dyan dahil sa tagal nyo na ng media nagkaroon na ng parang amag or algae. Yung algae kasi kahit anong halaman, ayan, pagka may algae medyo hindi siya ganun ka-healthy Kaya ang iniisip ko dyan, tatanggalin ko yung media kasi alam ko nakapatong lang yan, pinatong ko lang, ako nagpatong yan kaya alam ko na hihilahin ko lang. Kaya lang ang cephalotus ayaw niya talaga nagagalaw yung media.
eh baka yung mga ugat na ito umapit na dyan sa mga nilagay ko toppings na dime sphagnums. Kaya siguro ang ginagamit ng iba mga sandy ay dahil dito sa ano na to, dahilan na to. Diba? Ito yung ano pala natin, cephalotus na may matured feature. Ito naman yung cephalotus natin na nagkaroon ng red traits. Pero iisang batch lang yan lahat sila. Same mother plant pero ano. Kaya itong mga ito itatabi natin daw para bira kasi nagkakaroon ng red kahit na hindi ganun ka intense yung liwanag na ibinibigay. Pero yun dito ang mga nakalagay dyan na halaman, mga pitcher plant pa. Pitcher plant o cephalotus. So yan, makikita hindi naman ganun kaliwanag dahil kita pinatungan ko ng mga trays na may BFT. Diyan nakalagay yun. At bakit yung nasa dulo lang yung dulong isang pat lang yun at pula. Pati yung may matured feature, bakit yung isang paso lang yung nagkaroon ng matured feature. Kaya yung dalawa na yun, ayun, tinatabi natin yan. So, ayun, mapa outdoor, full sun or shaded na medyo naka-indoor pero wala naman akong grow light nilagay doon. Shaded lang sa bandang lilim, parang greenhouse area. Ay, ayun, nabuhay naman. So, hindi ganun kaarte ang cephalotus. Hindi siya ganun kahirap alagaan. Ang mahirap sa kanya, sa akin, sa nakikita ko na naging struggle to, ay yung shipping. May mga time na talaga pag sobrang layo ang hirap. Kahit ano naman mga VFT, to Helianthora, matibay itong Helianthora, pero kapag dating sa shipping, medyo nahihirapan siya. So, kapag yun nga, ang nare-recommend ko sa mga beginner, yung mga madadali syempre na mabuhay. Kasi kung problemahin nila yung shipping stress pa, di ba? Tapos yung pag-aalaga, ito mas mahirap yun. Pero mo, instead na makabili ka ng easy to acclimate na halaman, bibili ka pa ng hard to acclimate, di ba? So, sa mga baguhan, ang bilhin nyo muna yung mga madaling, hindi sensitive sa shipping. Tapos, ayan, same care lang. Kasi pag nakuha nyo na yung routine, pwede na kayong magdagdag kung anong gusto nyong halaman na bibili nyo. Talagang masarap rin talagang mag-alaga. Once na makabuhay kayo ng halaman, talagang dire-diretso na yung yan. Maalagaan nyo na. And I suggest kung makapag-propagate kayo, syempre mag-outring kayo para hindi naman kayo babutasan lagi ng bulsa. Investment. Ayan. So sa kasi sa mga beginner, easy talaga pitcher plant. Tingnan nyo to. Etong mga to galing to sa mother plant. Napakadaling i-propagate nito. Kung gusto ko to i-propagate ngayon, puputulin ko lang yan dyan. Itira ako ng dahon dito sa baba. Putulin ko yan. Yung mapuputol na yon, ito, magiging mother plant yan. Tutubuan ng another 1 or 2 plants yan. Tapos, ito naman, per dahon or per node, per dahon na ganyan, tutubuan yan ng tagi-isang halaman. Ganun kadaling alagaan yan. Lalo na kung meron kayong mga lugar na medyo humid, tapos malamig-lamig na lugar. Tapos may morning sunlight yun. Which is wala na ako ngayon. Dati meron ako na. Ayun yung pinaka the best na lugar. Kaya akong bilis ko dati mag-propagate. Ito nagkaroon na ng mga building dito na matataas. Ayun. Medyo nahirapan na tayo na makakuha ng ganong klase ng setting ng yung malamig tapos may morning sunlight tapos medyo humid pa. Ayun. Meron kayong lugar na ganoon, ayun, baga laking bagay nun para parami kayo at makabuhay ng mga carnivorous plants. Any carnivorous plants ay ma-appreciate yung malamig, may sa spot na kung saan matatamaan ng sunlight.
Tapos medyo humid pero maganda yung air circulation. Yan. Ayun yung ano, ayun yung mga talagang maganda. Although hindi lahat tayo pinagpala ng mga ganong klase ng setting, yung mga lugar na ganyan. Pero hindi ibig sabihin hindi na natin kaya. Tulad dito, pwede naman akong sumuko at mag-iba nung pinagkakaabalahan ko dito, which is ginawa ko na yon. At hindi ako naging sa totoo lang, hindi ako naging successful kaya bumalik ako sa carnivorous plant. At ako yung nag-adjust. Nung nag-adjust ako, yun, nabuhay ko naman sila at naparami ulit. Kasi pagka nabubuhay mo na, napapa-feature mo na yung mga feature plant, napapakulay, nai-acclimate mo na yung mga Venus flytrap mo, paganda mo na yung cephalotus, nabubuhay yung ano lang mabuhay mo lang no, ng ilang period yung isang halaman, achievement na yan. No, pero yung bibili ka sa mapabayaan mo, medyo alanganin yun sa sa hobby na to. Kailangan mo talaga ng konting tiyaga at sipag sa pag-aalaga. Gumigising yung mga hindi sanay magising ng maaga, no, para sa mga halaman na to. Ginagawa nilang inspirasyon para bumangon, no, at magpatuloy at mag-train. So yun lang muna at baba na kami, mukhang uulan na. Yung kasama ko iniwan na yata ako. So yun lang muna, God bless and bye bye.